Tapos lusubin ng mga otoridad ang 5 ari-arian ng The Kingdom of Jesus Christ. Umaga ng Lunes, June 10, may panawagan si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, una kay PNP Chief Police General Francisco Marbil. Hindi ko maintindihan itong administrasyon natin eh. Pati ito nung PNP, hindi ko rin maintindihan bakit sumusunod sila sa mali. True. Wala silang search warrant, papasokin nilang compound. Ano ba talagang gusto nila? Eh, nahanap nila si Pastor doon, wala naman doon. Subukan kaya nila pumunta sa langit. Sigurado makakita nila yun doon. Pero dapat ang PNP naman, I'm calling out the chief PNP. You know your law. Correct. Dahil yun ang trabaho ninyo eh. Eh bakit hindi nyo pinapatupad ng tama? Correct. Kasi Tama. yung ginagawa ninyo, makasisira yan kay Presidente Marcos Correct. Jr. Sa batas kasi, yung pag-serve ng warrant should be done properly. At ang oras niyan, yung reasonable time. Madaling araw, alas 4. Oh, 'di ba? Tama si Attorney Panelo. Kaninong kasiraan to? Tama ba si Attorney Panelo na ito ay kasiraan din? The more nasisira ang pangalan ni Bongbong Marcos sa ginawa ng PNP. Do you agree sa statement ni Attorney Panelo? The more people hate Pangulong Bongbong Marcos, the more people become aggressive na to fight the government. Tama si Panelo. Nakuha niya ang logic ba? The logic of the other side of the story na pwede kung anong maging epekto nito sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Gets nyo? Na-gets nyo ang punto ni Sal Panelo? Ako na-gets ko. Lalong babaho, lalong bababa ang rating ni Bongbong Marcos. Nasimula na sana ni Bongbong Marcos na mamimigay ng ayuda sa Mindanao. Biglang bumango ang pangalan niya sa Mindanao kasi namimigay ng ayuda. Ngayon, ang nangyaring ito sa Mindanao, akala nyo ba sa Davao lang ito? Akala nyo ang Davaoenos lang ang mag-react? Hindi. Kasi yung Mindanao, they are united. One Mindanao, one people. Kung ano ang nararamdaman ng Davao, nararamdaman din yan ng iba't ibang parte ng Mindanao. Lalo na ang ating mga kababayang Muslim. 'Di ba? So dito, this will drive people to hate Bongbong Marcos. Nakita ba nila ang epekto nito? Tama si Panelo. Feel ko, hindi nila nakikita ang epekto sa ginawa nilang paglusob sa KOJC. Ngayon, maganda ba ang epekto? Maganda ba ang naging epekto nito? Or mas lalong magagalit ang mga tao? 'Di ba? Mas lalong maraming tao ang magjo-join sa Maisog Rally. Kasi sabi nila, ipapakita natin kung paano tayo ka-powerful. Tapos, papakita niyo, kayo lang ang powerful? Kung magsama-sama lahat ng tao, mas powerful ang people power. Naalis na nga kayo noong sa Malacanang yung panahon ng ama mo because of people power. Gusto nyo bang maulit muli? Kasi pakiramdam ng mga tao ngayon, kayo lang ang powerful. Yung mga taong hindi susunod sa inyo, gorgorin. Oy, take note. Ang tao ang nagluklok sa inyo sa posisyon nyo ngayon. At ang tao rin ang may karapatan para mapatalsik kayo. Diba? Let's go back sa statement ni Panelo. Unless na merong criminal activity, pwede yan. Pero nagdarasal. Nagdarasal ha? Maayos naman. Praying Walang na, ha? Willing na papasukin, attorney, kung dumaan sa tamang dati na nga nilang ginawa yan eh. Eh bakit binabago nila yung kanilang proseso?
Binatikos ni Attorney Panelo ang ginawang hakbang ng gobyerno. Aniya, overacting daw ito dahil parabang pupunta sila ng gera. Samantala, nanawagan naman si Attorney Panelo kay Pangulong Bongbong Marcos na tugunan ang nangyari sa KOJC Properties. And I'm Tama yun. going to call out this kind president. Will you allow this kind of abuses under Correct. your administration? Correct. Napakahirap ipagtanggol nyo, Mr. President, pag ganyan kayo. He was preaching against dictatorship. But iba yung nangyayari po. Action speaks louder than words, Attorney Correct. Sal. Ibig Iba sabihin yung niya- ginagawa sa ground. Ibig sabihin niya, hindi ka sinusunod ng mga tao mo. Hala. Di mapigilang maluha ang dating leader ng CPP-NPA at ngayon ay mamamahayag na si Jeffrey K. Eric Celis sa paglusob ng di mabilang na heavily armed police personnel sa KOJC compound. Narito ang balita ni Franco Baranda. Nang ako'y nanonood po sa YouTube at sa Facebook Live kanina, tumutulo po ang luha ko. Pilipinas nating mahal. Hindi ko alam kung may gobyerno pang bansang ito. Hindi ko alam kung ano ang puso mayroon ang mga namumuno ng Philippine National Police. General Marbil, you have to be called out. You are the chief of the Philippine National Police. Ipinapahamak po ninyo ang mga kapulisan, ang mga kawawang mga utusan ng mga pulis na nanggaling po ang mga pamilya nila sa hanay ng mga manggagawa at magsasaka dahil sa maruming laro ng politika ninyo. Kayo po ang may unang pananagutan sa iligal na pagpasok nito. Hala. General Marbil and President Marcos Jr. and Secretary Benhor Abalos ng DILG. Sa inyong mga kamay po nanggagaling ang ganitong uri ng kapangahasan at karahasan. Kabilang sa mga pinasok ng iba't ibang unit ng Philippine National Police kung saan pinangibabawan ng PNP staff ay ang Sitio Kitbug sa Malungon, Sarangani Province, Prayer Mountain at ang Glory Mountain sa Davao City kung saan naganap ang malamartial law na pwersahang panloloob ng kapulisan sa mga walang kalaban-laban ng mga church workers ng KOJC na nagbigay din ng trauma sa mga kabataan na nakakita ng malalaking armas ng daan-daang heavily armed Ito ka, nagbigay ng trauma. Nagbigay ng trauma to. personnel. At ang sabay-sabay na paglusob ng otoridad sa KOJC compound ay binatikos ni Celis. Ito po'y kautusan na iligal na kinonsinti mismo ni Marcos Jr. No Grabe. ifs, no buts. You can only search the compound, any property, if there is a clear order na may search warrant kayo na nakasaad sa utos ng korte. Ang Philippine National Police po ay walang karapatang magtakda kung anong isi-search o hindi unless they are given authority and order by the court. Hindi po pinapahintulutan sa warrant of arrest ang pag-search. This is actually an illegal search. Correct. And the arrests that you effected were all illegal arrests. Sa Agree ba kayo kay Ka-Eric na illegal ito? Kasi may mga nagsasabi din na hindi daw ito illegal. Tama lang daw ang proseso ng PNP at SAF. Sabi ng iba na napanood ko ang mga video nila, lalo na yung mga BBM supporters, tama lang daw ang ginawa ng SAF. Hala, grabe. Tama lang daw na itong picture na ito, tama lang daw na nilusob nila ang KOJC. Hala, gano'n na ba ang utak ng mga Pilipino ngayon? Tama lang daw. 'Di ba? Sabi nila na mabuti nga para lalabas si Pastor Kibuloy. Dapat talagang ganun daw, puresahan daw. Huy, may Pilipinong nagsasabing ganyan na okay lang. Na ganyan ang ginawa ng SAF at PNP sa ating kapwa Pilipino. Hala, ganun ang mentalidad nila. Ganun ang isip-isip nila ba? Tama lang daw ang ginawa ng mga pulis. Nalusubin nila, gibain nila ang gate. Hala, grabe. As in, na-shock ako sa mga statement nila. As in, hala, may ganitong Pilipino pala? For the love of content? Yuyurakan nila ang kapwa Pilipino? Kakalimutan nila na inabuso ang mga Pilipinong ito? For the love of content, na-shock ako.
As in, huh? Ganito ba sila mag-isip? May mga Pilipino talagang ganito, no? Nung parang kung sino yung pinapaboran nila ba, kahit alam nilang mali, pinapaboran talaga nila. Kahit alam nilang hindi tama, pinupush pa rin nilang tama ang ginawa. As in, wow! Hindi ba sila hindi sila nakakonsensya? Hindi mo na nakikita kung gaano kahirap ang ginawa ng mga tao doon? I was so shocked talaga. As in, wow! Ang galing magsalita. What if isa ka nandoon at inabuso ka? Makapagsalita ka kaya na tama to, tamang inabuso kami, tamang sumugod ang PNP at pulis, tamang sumugod ang staff sa amin. Wow! 'Di ba? As in, confident na confident sila. Naisip ko ba, paano kaya nila ina-analyze ang sitwasyon? Nagpapadala sila sa galit kasi galit sila kay Kibuloy? So nawala yung awa nila sa mga taong naabuso? 'Di ba? As in, I was so shocked with her statement. Well, different people have different views on this situation. I still respect on their political views, pero naisip ko ba, grabe naman, kahit konting awa, wala. 'Di ba? Kahit konting awa sa mga taong naabuso, wala. Kahit sa mga batang na trauma, wala kayong awa doon. Sasabihin yung karma nila, wow, kayo na ang totoong tao.